isang mahalagang paalala para sa lahat ng senior citizens at benepisyaro ng social pension. May update na ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, tungkol sa schedule ng pagbabayad para sa Pebrero 12, 2026. Ang social pension ay isang programang nagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga senior citizens na walang sapat na kita o suporta upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalagang malaman ng bawat benepisyaro ang tamang petsa at proseso ng pagkuha ng kanilang benepisyo upang maiwasan ng anumang abala o delay sa pag-access ng kanilang pensyon. Ang social pension ay bahagi ng Republic Act No. 99994 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Nalayong tiyakin na ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay may pinansyal na seguridad. Para sa Pebrero 12, 2026, nakasaad na ang mga senior citizen na nakarehistro at kwalipikado ay maaaring tumanggap ng kanilang buwan ng benepisyo sa itinakdang schedule. Ang mga benepisaryo ay hinihikayat na maging maagap sa pag-alam ng kanilang payment schedule upang maiwasan ang pila at iba pang abala. Isa sa mga mahalagang hakbang na dapat gawin ay ang pag-check ng DSWD o Local Government Unit, LGU, kung saan kayo nakarehistro. Ang impormasyon tungkol sa petsa, oras at lugar ng pagbabayad ay karaniwang ipinapaskil sa opisyal na website, social media page o bulletin ng inyong barangay. Ang aktibong pag-follow sa ganitong impormasyon ay nakakatulong upang masiguro na hindi mamimiss ang pagbabayad ng inyong pensyon. Ang proseso ng pagkuha ng social pension ay karaniwang simple ngunit may mga hakbang na kailangang sundin. Una, tiyakin na ang pangalan at iba pang personal na detalye ay tama at updated sa records ng DSWD o LGU. Maliit na pagkakamali sa pangalan, address o iba pang impormasyon ay maaaring magdulot ng delay o hindi pagkaka-release ng benepisyo. Kung may napansing mali, mas mainam na agad itong ipa-update bago ang petsa ng pagbabayad. Para sa mga first-time beneficiaries, mahalagang dalhin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng valid ID, certification mula sa barangay at anumang karagdagang dokumento na hinihingi ng DSWD o LGU. Sa ganitong paraan, mas mabilis at maayos ang proseso ng pagkuha ng pensyon. Sa mga regular na benepisyaro, ang DSWD or LGU ay karaniwang may nakalaang record. Ngunit kinakailangan pa rin na magdala ng identification upang ma-verify ang pagkakakilanlan. Mahalagang tandaan na ang social pension ay isang buwan ng benepisyo at ang tamang schedule ng pagbabayad ay ibinibigay upang maiwasan ang overlapping o pagkukulang sa distribusyon. Para sa Pebrero 12, 2026, ang mga benepisyaro ay dapat sumunod sa itinakdang oras at lokasyon. Ang pag-aantala o hindi pagsunod sa tamang schedule ay maaaring magresulta sa pagkaantala ng pensyon, kaya't mahalaga ang maagap na paghahanda. Sa mga nakakaranas ng mobility issues o may karamdaman, may mga pagkakataon na ang LGU ay nagbibigay ng home delivery o alternative options para sa pensyon. Ang mga benepisyaro ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang barangay o DSWD office upang malaman kung ano ang kanilang mga option lalo na kung hindi makapunta sa designated payment site. Sa ganitong paraan, walang senior citizen ang maiiwan at makakakuha ng karampatang tulong. Isa pang paalala ay ang tamang pag-iingat ng natanggap na social pension dahil ito ay isang buwanang pinansyal na tulong. Mahalagang gamitin ito ng wasto, lalo na sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang pangaraw-araw na gastusin. Ang wastong paggamit ng benepisyo ay nakakatulong sa pagpapanatili ng pinansyal na seguridad ng bawat senior citizen. Ang social pension ay bahagi rin ng mas malawak na programa ng gobyerno upang suportahan ang mga senior citizens sa buong bansa. Kasama dito ang iba pang benepisyo tulad ng libreng medical check-ups, discount sa gamot at pagkain, at iba pang social protection services. Ang tamang pag-alam sa mga benepisyong ito ay nakakatulong upang masulit ang mga karapatan ng bawat senior citizen. Sa kabuuan, ang update sa schedule ng social pension para sa Pebrero 12, 2026 ay isang paalala sa lahat ng senior citizens na maging
Maagap, handa at informed. Ang pagsunod sa tamang schedule, pagdadala ng kinakailangang dokumento at pakikipag-ugnayan sa DSWD o LGU ay susi upang maayos na matanggap ang pensyon. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang abala at masisiguro na ang bawat benepisyaro ay makakatanggap ng nararapat na tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy na subaybayan ang opisyal na anunsyo mula sa DSWD at inyong lokal na pamahalaan upang manatiling updated sa mga karagdagang impormasyon, pagbabago at paalala tungkol sa social pension. Ang tamang kaalaman at maagap na aksyon ay magbibigay ng kapanatagan sa bawat senior citizen sa pagtanggap ng kanilang benepisyo. Sa Part 2 na ito, tatalakayin natin ang mas detalyado at praktikal na impormasyon para sa mga senior citizens na tatanggap ng social pension sa Pebrero 12, 2026. Mahalaga para sa bawat benepisyaryo na maunawaan ang buong proseso at kung paano maiiwasan ang anumang pagkaantala o abala sa pagkuha ng kanilang benepisyo. Ang social pension ay hindi lamang simpleng pera na ibinibigay buwan-buwan, kundi isang paraan ng gobyerno upang matulungan ang mga nakatatanda na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. Isa sa mga unang hakbang na dapat gawin ng bawat benepisyaro ay ang pag-check ng status ng kanilang pensyon sa DSWD o sa kanilang lokal na barangay office. Karaniwan, ang LGU ang responsable sa pagtukoy kung sino ang kwalipikado at sa pagproseso ng benepisyo. Ang mga senior citizen ay hinihikayat na i-verify ang kanilang pangalan, address at iba pang personal na impormasyon upang matiyak na ito ay tama. Ang kahit maliit na error sa pangalan o datos ay maaaring magdulot ng delay sa pag-release ng social pension. Para sa mga first-time applicants, mahalaga na handa ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kabilang dito ang valid ID, barangay certification at anumang dokumento na patunay na kwalipikado ang aplikante sa programa. Ang pagkakaroon ng kumpletong dokumento ay makakatulong upang mas mabilis at maayos ang pagproseso. Sa mga regular na benepisyaro naman, dapat tiyakin na dala ang tamang identification upang ma-verify ang pagkakakilanlan sa araw ng pagbabayad. Ang mga benepisyaro ay dapat ding maging pamilyar sa kanilang payment site o lugar kung saan matatanggap ang kanilang pensyon. Sa Pebrero 12, 2026, nakaschedule ang distribusyon ng social pension sa iba't ibang barangay at bawat senior citizen ay inaasahang sumunod sa nakalaang oras. Ang hindi pagsunod sa itinakdang schedule ay maaaring magdulot ng pagkaantala kaya't mahalaga ang maagap na pagdating sa payment site. Para sa mga senior citizens na may mobility issues o may karamdaman, may mga LGU na nag-aalok ng alternative arrangements. Halimbawa, may home delivery or special assistance para sa mga hindi makalakad o makapunta sa designated payment site. Ang mga benepisyaro ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang barangay o DSWD office upang malaman kung anong option ang available sa kanila at masiguro na hindi maiiwan sa proseso ng pension distribution. Isa pang mahalagang paalala ay ang wastong paggamit ng natanggap na social pension. Amang pera ay pangunahing ibinibigay para sa pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pangunahing gastusin. Ang tamang pag-manage ng pensyon ay nakakatulong hindi lamang sa personal na pamumuhay kundi pati na rin sa pagpapanatili ng financial stability sa loob ng isang buwan. Bukod sa direktang pinansyal na benepisyo, ang social pension program ay bahagi ng mas malawak na serbisyong panglipunan para sa mga senior citizens. Kasama rito ang iba pang ayuda tulad ng libreng medical checkups, discount sa gamot at pagkain at access sa social services na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan at kabuhayan ng mga nakatatanda. Ang pagkakaalam sa mga karagdagang benepisyong ito ay nakakatulong upang masulit ang bawat senior citizen ang mga programa ng gobyerno. Mahalaga rin na panatilihing updated ang mga benepisyaro sa anumang abiso mula sa DSWD o LGU. Ang mga anunsyo tungkol sa pagbabago ng schedule, special instructions o karagdagang requirements ay karaniwang ipinapaskil sa barangay bulletin, boards, opisyal na social media pages at opisyal na website ng DSWD. Ang regular na pag-check ng impormasyon ay makakatulong upang hindi ma-miss ang mahahalagang paalala bago ang petsa ng pagbabayad. Sa kabuuan, ang Part 2 ng update sa social pension para sa Pebrero 12,
2026 ay naglalayong bigyan ng mas malinaw na gabay ang mga senior citizens tungkol sa tamang proseso, dokumentasyon at hakbang na dapat sundin upang matanggap ang kanilang pensyon ng maayos. Ang maagap na paghahanda, tamang impormasyon at pakikipag-ugnayan sa tamang ahensya ay susi upang maiwasan ang pagkaantala at matiyak na makakamit ng bawat senior citizen ang benepisyong kanilang nararapat. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga tips para sa mga senior citizens, kung paano masisiguro na ligtas at maayos ang pagtanggap ng kanilang social pension, pati na rin ang mga karagdagang paalala upang masulit ang benepisyo at maiwasan ang anumang problema sa proseso ng pag-release. Narating na natin ang huling bahagi ng update tungkol sa social pension para sa Pebrero 12, 2026. Sa part 3 na ito, tatalakayin natin ang mga tips at huling paalala upang masigurado na ligtas, maayos at walang aberya ang pagtanggap ng pensyon ng bawat senior citizen. Mahalaga ito upang ang benepisyong ibinibigay ng gobyerno ay tunay na makakatulong sa pangaraw-araw na pangangailangan ng nakatatanda. Una, tiyakin na ang lahat ng personal na detalye ay updated at tama. Kasama rito ang pangalan, address at anumang impormasyon na hinihingi ng DSWD o ng inyong LGU. Ang maliit na pagkakamali sa records ay maaaring magdulot ng delay kaya't mahalagang suriin ang inyong impormasyon bago ang petsa ng pagbabayad. Para sa mga hindi sigurado, maaaring makipag-ugnayan sa barangay office o sa DSWD para sa verification. Pangalawa, maging maagap sa pagdating sa designated payment site. Ang Pebrero 12, 2026 ay nakatakda para sa distribusyon ng social pension, kaya't mas mainam na dumating ng maaga upang maiwasan ang matagal na pila at iba pang abala. Kung hindi kayang pumunta sa payment site dahil sa kalusugan o mobility issues, alamin ang mga alternatibong option tulad ng home delivery or special assistance mula sa barangay. Pangatlo, laging dalhin ang mga kinakailangang dokumento para sa mga first-time beneficiaries, kasama dito ang valid ID, barangay certification at anumang dokumento na nagpapatunay ng eligibility. Para sa regular na benepisyaro, ang pagkakaroon ng identification ay mahalaga upang ma-verify ang pagkakakilanlan at maiwasan ang anumang pagkakaantala. Ang tamang paghahanda ay nakakatulong sa mabilis na proseso at maayos na distribusyon. Pang-apat, gamitin ang natanggap na pensyon ng tama at responsable. Ang pera ay pangunahing para sa pangaraw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang esensyal na gastusin. Ang wastong paggamit nito ay makakatulong upang masiguro na makakaraos sa buong buwan at hindi mauubos sa mga hindi pangunahing bagay. Ito rin ay paraan upang masulit ang tulong na ibinibigay ng gobyerno sa mga senior citizens. Panglima, manatiling updated sa mga official announcements mula sa DSWD at LGU. Ang mga impormasyon, ang mga tungkol sa pagbabago ng schedule, bagong requirements o karagdagang instructions ay kadalasang ipinapaskil sa barangay bulletin boards, opisyal na social media pages at sa website ng DSWD. Ang regular na pag-check ay makakatulong upang hindi ma-miss ang mahahalagang abiso bago ang petsa ng pagbabayad. Bukod dito, ang social pension ay bahagi ng mas malawak na social protection program para sa mga senior citizens. Kasama rito ang libreng medical check-ups, discount sa gamot at pagkain at iba pang tulong mula sa gobyerno. Ang pag-alam sa mga karagdagang benepisyo ay makakatulong upang masulit ang programa at mas mapabuti ang pangaraw-araw na buhay ng bawat senior citizen. Sa pagtatapos ang update sa social pension para sa Pebrero 12, 2026, ay paalala sa lahat ng senior citizens na maging maagap, handa at well-informed. Ang pagsunod sa tamang schedule, pagdadala ng kinakailangang dokumento at pakikipag-ugnayan sa DSWD o LGU ay susi upang maayos na matanggap ang pensyon. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang abala at masisiguro na ang bawat benepisyaro ay makakakuha ng nararapat na tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat sa patuloy na pagbabantay sa mga updates ng social pension. Ang tamang kaalaman at maagap na aksyon ay nagbibigay kapanatagan sa bawat senior citizen at nagtitiyak na ang benepisyo ay makakamit ng maayos at ligtas.
Manatiling alerto at handa at laging alamin ang mga opisyal na abiso upang masulit ang Social Pension Program. M.